kanyang paningin, ang mga bulag nagagaling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ika-5 araw na ng pagtatalakay ng mga pagbasa tungkol sa pag-asa. Tungkol sa tema ng pag-asa. Araw-araw, simula nung Lunes hanggang sa araw na ito, ang tema ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pag-asa. Kaya't balikan natin ang mga nakaraang araw ng ating pagninilay tungkol sa pag-asa sa Diyos. Sabihin nyo nga, pag-asa sa Diyos. Nung Lunes, itinuro sa atin kung ano ang kahulugan ng pag-asa. At ito ang pagpasa sa Diyos ng mga bagay na hindi natin kaya o hindi natin magagawa. Pagpasa sa Diyos. Noong Martes, pag-asa sa awa ng Diyos naman ang itinuro sa atin. Sabihin nyo nga, pag-asa sa awa ng Diyos. Ang tinuturo sa atin, ang pangunawa ng Diyos, laging may awa. Noong Miyerkules, pag-asa sa kabutihan ng Diyos naman ang itinuturo sa atin. Sabihin nyo nga, pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Ang tinuro sa atin, ang kabutihan ng Diyos, hindi mauubos. Kaya laging umasa sa Diyos. Kahapon, Huwebes, pag-asa sa plano ng Diyos ang ipinapatungkol ng ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga, pag-asa sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay dalhin tayo lagi sa kabutihan. Samantala, ngayong araw na ito, Biyernes, isa na namang pag-asa sa Diyos
ang itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin ang kwento na pinagaling ni Jesus ang mga lalaking bulag. Ilang lalaki? 2. Yung mga hindi nakaalam, 2 po. 2 lalaking bulag ang susunod-sunod kay Jesus. 2 bulag pero nakakasunod kay Jesus. Tingnan mo nga naman ang galing. Paano kaya nangyari yon? Bulag, nakakasunod kay Jesus? Opo. Hindi ibig sabihin, hindi makakita, hindi nakakasunod. Maraming nakakakita, pero hindi sumusunod kay Jesus. Tama ba? Maraming ganyan. Kaya mamamangha ka buti pa yung bulag. Sumusunod kay Jesus. Yung mga nakakakita, hindi sumusunod. Ito ang klase ng pag-asa na itinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang pag-asa sa kagalingan ng Diyos. Sabihin nyo nga, pag-asa sa kagalingan ng Diyos. 5 klase na yan, ha? Pag nagpa-exam ako sa inyo bukas, dapat masagot ninyo, ha? Paulit-ulit tayo, araw-araw. Makahulugan o makakahulugan ang salitang kagalingan, sapagkat 2 ang pwede nitong kahulugan. Sabihin nyo nga, kagalingan. Una, ang kagalingan ay nangangahulugang maayos na kalusugan o pagkawala ng sakit. Di ba? Naintindihan niyo yun? Kagalingan sa sakit. Ito yung natanggap nung 2 bulag mula kay Jesus. Sila ay gumaling at nakakita. Nang sila ay tanungin ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Sa totoo lang, parang ang labo nung tanong. Sinabi ba na maniniwala ba kayo na mapagagaling ko kayo? Hindi. Ang tanong, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Ano yung magagawa? Pero ano ang sagot? Nung 2 bulag, di ba? Opo, Panginoon. Ganito ang pag-asa. May paniniwala at naniniwala. Hindi man makakita ang 2 bulag, mulat naman sila sa paniniwala na makakatanggap sila ng kagalingan mula kay Jesus. Mulat sila na magaling si Jesus. Nagbibigay kagalingan si Jesus. Pangalawang ibig sabihin ng kagalingan, yung salitang galing o galing. Kagalingan. Salitang galing. Ano ibig sabihin pag sinabing galing? Ang galing mo naman. Ano ibig sabihin nun? Anong tinutukoy? Yung kakayanan ng isang tao. Diba? Pag sinabing, ang galing mo naman magluto, ano yung tinutukoy doon? Yung pagluluto. No? Ang galing mo naman magbasa. Ano tinutukoy doon? Yung pagbabasa. Di ba? Yung salitang kagalingan na mula sa salitang galing, ito yung tinutukoy na kakayanan ng isang tao. Si Jesus may angking galing. Totoo ba? Yes. Yes. Ang galing ni Jesus. Ano yung pinakitang galing ni Jesus sa Ebanghelyo? Yes. Kaya niya. May kakayanan siyang magpagaling. Pero, yung galing ni Jesus, hindi niya ipinagmamalaki. Hindi niya ipinagmamayabang. Hindi niya ipinagsasabi. Ang mahigpit pa nga niyang bilin, wag sasabihin ito kanino man. Yan ang tunay na galing. Yan ang tunay na magaling, hindi ipinagsisigawan. Dahil likas sa kanya ang galing.
at wala siyang dapat patunayan. Marami sa atin naggagaling-galingan, no? Yung hindi naman totoong magaling pero kala mo, no? Ang galing-galing, ang ingay-ingay, pinagmamakaingay. Akong nagpatayo niyan. Wow! Pera ng taong bayan, ikaw? Oh. Ginawa ko ito. Wow! Sa'yo galing? Talaga? Di ba ganyan? Yung mga nagagaling-galingan, ang iingay, pinagmamalaki, pinagsisigawan. Ang totoong magaling, walang dapat patunayan. Dahil likas sa kanila ang galing. Ito ang kagalingan ng Diyos na pwede nating asahan. Kagalingan na nag-aalis ng sakit at kagalingan na nagpapakita ng galing. Ito yung pwede nating asahan sa Diyos. May kagalingan tayong aasahan sa Diyos. Kaya kung meron kang pinagdadaanan at kailangan mo ng kagalingan mula sa Diyos, umasa sa Diyos. Umasa sa kagalingan ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-asa sa kagalingan ng Diyos ay una sa lahat, dapat may paniniwala. Dahil walang aasahan kung walang paniniwala. At higit sa lahat, walang makukuhang kagalingan. Amen? Amen.